菲律宾2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙滨礁附近海域。Wala daw permiso. Dalawang Philippine vessel, walang permiso sa China, Chinese government, ang pumasok sa adjacent water ng kanilang lugar o Nansha Island. Itong inaangkin nilang lugar. Ito po yung Skoda Shoal, nasa loob ng ating exclusive economic zone. 而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的。Ayan na. Acted dangerously yung Philippine Coast Guard daw by deliberately ramming the China Coast Guard vessel. Balikan natin konti. Binangga ng Philippine Coast Guard ang kanilang barko, ang China Coast Guard. 劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法对菲方。Anong masasabi nyo? Ang sabi niya China Coast Guard took necessary measures in accordance with domestic and international law. At sabi niya ay tayo ang bumangga, yung barko natin ang bumangga sa barko nila. At illegal tayong pumasok sa kanilang teritoryo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto na mga utol, naglabas na ng pahayag ang China hinggil sa nangyayari na banggaan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa Skoda Shoal, na malapit sa Skoda Shoal, mga utol, kung saan ang kanilang statement at sa kanilang video pinalalabas nila na tayo o yung Philippine Coast Guard natin ang bumangga sa China Coast Guard. Pero ano nga ba ang totoo? Ipapakita ko sa inyo yung video mamaya na pinalabas ng China. Okay, dito muna tayo kay Mavs Castle ha. Mavs Castle, pakisubscribe siya. War Expert, banggain nyo China. Pumalag ang Pilipinas sa banggaan. Tayo ang unang bumangga sa China. Totoo nga ba ito? Okay, game na. Mamaya makikita nyo yung actual footage, okay? At saka pahayag ng China. PCG ang China sa banggaan. Kung maduduwag kasi tayo sa China, talo tayo. Banggaan na kung banggaan, wasakan na kung wakasan. Kung dati kasi nababahala pa tayong mga pagsiraan ng barko, ngayon talagang buwis buhay na. Di lang naman tayo ang nasiraan ng barko, di ba? Wasak rin ang China Coast Guard. Tabla lang. Para tuloy sa isang war expert, pinakita lang ng PCG na kung hamunin man tayo ng banggaan ng China, di tayo aatras dyan. Kung ang dating administrasyong Duterte nga ay nagpatalo sa takot, ibahin mo raw magdesisyon ang Marcos administration. Really about us unnecessarily provoking China, or is this about us reminding China that we're not a pushover and also resetting a new equilibrium? Because if we don't get the grudging respect of China, this is just going to get worse. The previous administration did not have the respect of China. That's why it was being slapped around, right? Now we're fighting back. We're trying to set the red lines. Obviously, China will fight back, but the response is not to go back to before, because the Duterte approach did not work. If the Duterte approach worked, we wouldn't have all of that situation. We wouldn't have even more militarization during the Duterte administration of the artificial islands. I'm just trying to remind people, to refresh our memory, because I think sometimes we talk as if ngayon lang nangyayari yan. Transparency is just showing what was there all along, and it's just that we have an administration right now which is calling a spade a spade. And basis state. According sa sinasabi nitong war expert na to, na tama lamang na tayo pumapalag sa ginagawa sa atin ng China. At ako palagay ko tama yon. Kasi hindi naman yan bibira ng violenting action eh. Kung ganun, ang binabato sa atin, kagaya ng binangga tayo, may pagbanggaan, pwede yun ha. Ito yung aking opinion lamang ha. Hindi ko sinasabing dapat ito gawin ng gobyerno natin. Hindi ko sila tinuturuan. Pero sa akin pananaw, tama yun mga utol. Oh, diba, winater cannon tayo, mag-water cannon din tayo to fight back. Para rin maintindihan ng China na, papalag itong mga to. Hindi yung paulit-ulit nilang ginagawa, wala tayong ginagawang aksyon, diplomatic protest hindi nga epektibo. So yun yung sinasabi niya. Hindi daw epektibo yung approach ng ginagawa ng Duterte administration. So mas epektibo yung ginagawa ngayon ng administration ni President Bongbong Marcos.
So kung nakikita ng China na tayo pumapalag, magdadalawang isip sila na bulihin tayo ng bulihin. Tama nga naman yung sinasabi niya. I second the motion. Okay, mamaya papakita ko sa inyo, mabibwisit kayo dito sa komento o sa pahayag ni Mauning. Okay, tungkol sa pangyayari na yan. Okay? Game na. Statement na inilabas ng China, tayo raw ang unang bumangga sa mga Chinese. Pero hindi raw yan gagawin ng Philippine Coast Guard. Ayon yan kay spokesperson Jonathan Malaya. Ang totoo raw na nangyari ay China ang unang nag-initiate ng banggaan. 2 times tayong binangga ng China, gumanti lang tayo at nang banggarin. Things like totoo yun mga utol. Hindi gagalaw ng ganyan ang ating Philippine Coast Guard. At alam nating lahat yan. May mandato yung mga yan. Baka gumanti lamang. Kung sakali mang binangga rin ng Philippine Coast Guard, ang China Coast Guard, gumaganti lamang yan. Okay? So bago tayo dumako kay Jonathan Malaya, dito muna tayo sa pahayag ni Mauning mga utol. Ito na po yan. No? Ayan ang pahayag ni Mauning sa tungkol. China vows strong measures against Philippine intrusion into Shanbinjiao. Okay, so malamang ito yung Skoda Shoal. Okay? So hindi ko na po alam. Yun yung tawag nila sa mga natin, Nansha Island, siya mga yan, tawag nila sa mga teritoryo natin. Pakinggan muna natin to. 菲律宾2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域。 Wala daw permiso. Dalawang Philippine vessel, walang permiso sa Chinese government ang pumasok sa adjacent water ng kanilang lugar o Nansha Island. Itong inaangkin nilang lugar. Ito po yung Skoda Shoal, nasa loob ng ating exclusive economic zone. 而且不顾中国海警船的劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的。 Ayan na. Acted dangerously yung Philippine Coast Guard daw by deliberately ramming the China Coast Guard vessel. Balikan natin konti. Binangga ng Philippine Coast Guard ang kanilang barko, ang China Coast Guard. 劝阻和警告，以危险方式故意冲撞现场执法的中国海警船，造成双方船只发生碰撞的责任完全在菲方。中国海警依据国内法和国际法对菲方。 anong masasabi nyo? Ang sabi niya China Coast Guard took necessary measures in accordance with domestic and international law. At sabi niya ay tayo ang bumangga, yung barko natin ang bumangga sa barko nila. At illegal tayong pumasok sa kanilang teritoryo. Ano yan? Okay. Pinalalabas nila na kanila yung lugar. Ganun ulit. Kanila yung lugar. Illegal tayo nandun. Tama lamang na itaboy tayo o gawin nila ang necessary measures para tayo'y umalis sa kanilang teritoryo. Pero this time nga raw, binangga pa natin yung barko nila at tayo daw ang responsable sa pangyayaring ito. Abay lintik, di ba? O anong masasabi nyo mga utol sa pahayag na ito ng China? Comment na lang, tuloy na muna. Hindi nila matanggap na pumapalag na tayo. O, di ba? Sila nag-i-initiate ng pangyayari nung pinalagan sila, iyak-iyak sila. Di ba mga utol? 船只采取必要处置措施，现场操作专业、克制、规范。仙宾礁是中国南沙群岛的一部分，是中国的固有领土，也是无人岛礁。菲方派海警船轻闯仙宾礁海域，企图向在仙宾礁泻湖滞留的菲律宾海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方此举严重侵犯中。 Grabe mga utol, no? Feeling talaga nila kanila amin yung teritoryo na yan. Na tayo yung nangaagaw. Ganon yung pinalalabas nila sa kanilang statement. Okay? Tayo yung nangaagaw. Illegal tayo doon. 严重违反南海各方行为宣言的规定，严重危害南海和平稳定。中方对此坚决反对，将继续依法采取坚决有力措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性。 Basta pa ulit-ulit lang, no? Kanila yung lugar, illegal tayo doon sa teritoryo natin, ha? Illegal tayo doon, kaya nila ginagawa yan at gagawin nila ang lahat
para daw maprotektahan ang kanilang soberanya. Yun lang sinasabi nila. Basta mali tayo sa mga pahayag nitong mga lintek na to. O, di ba, nakakabwisit. O, ito pa yung nilabas nila. Ito yung mula sa kanilang Chinese-controlled media. Okay? Ito yung nilabas nilang video. Philippine ship rams China. Okay? Ayan, mga utol. Philippine ship rams China Coast Guard vessel. Oh. The incident occurred in Xinbinjiao Reef in China's Nanshan Island in China. Oh, China reports the Philippine vessel intruded the Chinese water. Sipin mo, no? Footage from China Coast Guard shows that the Philippines turning sharply and colliding with the Chinese vessel's port side. Oh, pasas pinapalabas nila, binangganin natin. Lumiko tayo ng binangga natin. Baka po gumanti tayo, pwede yun. Pero yung tayo mag-initiate ng ganyan, tayo yung bumangga, kalokohan. Kalokohan yan, ha? Okay, isang malaking kalokohan. Basta yan yung pinalalabas nila sa kanilang mga pahayag at video. Tayo yung mali na nandun. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Malintek, nakakabwisit lang, diba? Paulit-ulit. Tapos itong DFA natin, diplomatic protest ulit. Ba't tama yung sinasabi o payo nitong war expert na nagsalita kanina? Gumanti tayo. Hindi naman sinabing gaganti tayo, violente. Kung ano lang ginagawa sa atin, lawful pala yun, diba? Sinasabi nila, in accordance with international law. Sige, pwede yun. Hindi ko po kabisading international law na sinasabi nila tungkol dyan. Pero kung ginagawa sa atin ng China, pwede naman natin yatang gawin, diba? Kasi hindi, tayo, no? Bawi lang. Ewan ko, they're trying to normalize it and force the hand of the Philippines. But unfortunately for them, we have a new foreign policy under this administration. It's a policy which prioritizes asserting our rights and our privileges in the West Philippine Sea, no matter how they respond. I just say to everyone that the Chinese Coast Guard, especially the spokesperson Gan Yu, released a statement this morning wherein it portrayed the Philippines as the provocative party here. The Chinese Coast Guard statement talked about a deliberate collision on the part of the Philippines. The Philippines provoked it, and the Philippines has been repeatedly provoking trouble. Parang gano'n na nga. Yun naman lagi nila pinapalabas. Tuwing may pangyayari na sila nag-initiate o sila gumawa, palalabasin nila Pilipinas ang unang mga lintek, di ba? Doon na nakakabwisit yung mga yan Gagawa-gawa sila ng kagaya nito. Ito na lang, dito na lang muna tayo sa banggaan na to. Magpo-provoke sila nung sila ginantihan, pinalagan, nung sila nilabanan ng Philippine Coast Guard, iiyak-iyak sila. O dati hindi tayo pumapalag. Mas mabuti, no? Na pumapalag tayo. Sa akin, mas mabuti. In fact, in their version of events this morning, it was the BRP Bagakay who allegedly rammed 21551. But as you can see from the damage itself, or from what Jim has shown, Cecil has shown, and from the short and spliced misleading videos, because the Global Times just came out. That's why we were busy. I was looking at the Global Times statement. It had a short video. That short video does not tell the entire story. No? It's a spliced video. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here. No, allegedly they were conducting a law enforcement operation, controlling the movement of the two ships, when in fact it was not 4410 or BRP Bagakay who rammed 21551. It was the other way around. 21551 in truth rammed our vessel BRP Bagakay 2 times. Ayan ang mga utol Ang nilabas nilang video ay putol. Yung nilabas nilang video, yun siguro yung part na gumaganti na yung Pilipinas, yung Philippine Coast Guard. Pero yung umpisa, hindi nila nilabas. Binangga nila tayo kasi sa dami na nakita kong footage. Binangga nila tayo, siguro itong Philippine Coast Guard gumante. Ngayon takot sila, no? Tingnan, nakita nyo naman siguro yung pahayag ni Mauning. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Diba? Nakakabwisit na lang, pero
palagay ko mas tama yung ganyang approach na rin ang gawin natin. Kung anong gagawin nila sa atin, ibalik natin. Para sa akin hindi ko inuutusan ng ating Philippine government. Pero palagay ko dyan sa style na yan, pwede magdalawang isip sila, etong China, na buli-bulihin tayo. Kasi hindi na nga epektibo yung diplomatic protest Hindi, tinutuloy nila Hindi naman pala kayo pumapalag. Etong Pilipinas, hindi naman pala papalag. So ganyan na natin ang ganyanin. Kung pumapalag tayo. Okay? So paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Malvs Castle, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Huwag nyo kakalimutan mag-comment, mga utol. Paki-follow kami sa Facebook. Alamin natin PH. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.